Magandang umaga po. May basahin po ako para sa inyo. Pakinggan po ninyo sa Lucas 6:45 po. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng kasamaan mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa kanyang puso ay siyang sinasabi ng labi. Ito po, napakaganda pong pakinggan, di ba? Narinig po ninyo, ang masamang tao daw ay naglalabas ng kasamaan sa kanyang bibig. Mga sinasabi niya at mga galaw. Okay po. Pero ang mabuting tao po, makikita din sa mga salita, sa galaw. Yun pong ibig sabihin, tama ba? Pero, tika muna po. Di ba po, nauna ko pong pinost po sa inyo sa pangalawang Korinto 4:4 na ang Diyos ng daigdig na ito, ang Diyos ng mundo, si Satanas, dahil po sa ating mga nakatira, hindi natin sinusunod ang utos ng Diyos, mas sinusunod po natin ang tradisyon ng mga tao kaysa utos ng Diyos. O, ganun po yun. Kaya ang Diyos po ng daigdig, si Satanas ngayon. Pero ang lumikha po, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na banal, nasa sa langit, siya po lumikha. Pero sa panahon po ngayon, dahil sa atin nakatira si Satanas na ang Diyos ng daigdig, kasi dahil sa mga tukso, iba gumastos pa para puntahan yung tukso. Yung iba naman, iwas sa tukso, pero pag nakasalubong yung tukso, ay gustong-gusto naman. Ganoon po. Ang binasa po yung lingkod, ang mabuting tao ay naglalabas ng kabutihan mula sa kanyang pusong masagana ng kabutihan. Okay. Kaya po sa dalawan natin sa daigdig na ito, sa mundo, pag makikita po tayo ng mahinhin gumalaw at malambing magsalita. Sample po, pulis. Okay? Pulis yun ha. Nakikita natin na walang nagagalit sa kanya, wala siyang kagalit. Okay? Maganda siya, magaling magsalita, mahinhin gumalaw, malambing magsalita. Okay? Pero dahil sa mundong ito po na punong-puno ng kasalanan, kaya siya ganyan dahil sumasang-ayon siya sa mga masasama. Okay? Kaya siya ganyan dahil doon, para sa tingin natin, tingin ninyo, tingin ko, malayo pa lang siya, mabuting tao siya, punong-puno niyang ng kabutihan. Pero iba ba yung meaning ng Bible ha? Kaysa meaning ng salita ng mga taong mga nakatira sa mundo. Punong-puno siya ng kabutihan kung ang mga tao ang titingin sa kanya. Pero sa tingin ng Diyos, masama siya dahil sumasang-ayon siya sa mga nakawan, druga, mga bisyo. Yun. Doon po lang sa mga kumpanya, maliit man o malaking kumpanya, no, mahala dyan o sinong caretaker dyan, ang tingin sa kanya ng mga tao ay mabuti. Tingin din sa kanya ng may chairman, presidente ng kumpanya, mabuti. Kasi nakita naman ng presidente ng kumpanya na yung katiwala niya ay walang kagalit. Buto sa kanya lahat ng tao. Pero hindi alam ng may-ari ng kumpanya na pabagsak na pala ang kanyang kumpanya dahil sa kanyang katiwala na inaakala niyang mabuti. Mabuti ang galawan, kaya pala walang galit dahil bigay ng bigay. Pinamimigay yung produkto mo. Kaya walang kagalit. Mga nakawan, ina-approval niya. Kaya mabango at matamis ang tingin sa kanya ng mga tao na mga nakapaligid. O, mga nagpanggap na binata, na bisto na may asawa, ay gwapo naman, pinatulan naman ng dalaga, approve sa kanya. Hindi siya sa Diyos. O, yun ang tingin sa kanya ng tao na mabuting tao yan. Sa mga tao. Sa Diyos po, ang meaning po dito ng salitang ganito, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong masagana sa kabutihan. Okay?
Kapag kabutihan kasi ang ipairal mo sa panahon ngayon, ayaw sa iyong tao. Kabutihan. Huy, mali yan eh. Nangligaw pa sa'yo si ganito eh. Oh, ang gandang-gandang babae, dalaga ka, di ba? Oh, may asawa yan, oh. Mabuti ka. Pero pag nalalaman ng lalaki na yun, sinsiraan mo siya, kaaway mo siya. Hindi ka mabuti para sa mundo ito. Ganun po, nagigits ba ninyo? So, yung mga nangungupit na nanakaw, mga kalaswaan dyan, pag inapruban, mabuti ka sa mga tao. Pero sa Diyos, hindi. Iba pong meaning ng Bible, salita ng Diyos ito. Kaya, ang kabutihan pong tinutukoy po dito, yung wag mong iunan ang galaw ng daigdig. Yun. Naglalabas ka ng ayaw ng tao, pero gusto ng Diyos. Naglalabas ka, yung bibig mo, ayaw ng tao. Kaya, ang tingin sa inyo ng tao, masungit, suplado, may tuyo, pero hindi alam ng mga tao na, kaya kung mayroong tao nagagalit po, alamin natin kung anong pinagmulan ng galit. Pag may tao umiiyak, alamin kung anong pinagmulan, bakit umiiyak. Tama ba? Kaya huwag nating i-judge agad, huwag nating husgahan, suriin. Yung iba talaga hindi naman nanuri eh. Kasi pagtingin sa kanya na gano'n eh, masama yan eh. Siyempre nakapaligid sa kanya, may malasakit siya sa tao. Gaya ng bilang ito, pulis. May malasakit ka sa tao dahil pulis ka, ay magagalit ka sa maling gawain ng mga nakapaligid. Galit ka. Pero ang nakatingin sa'yo, masama ka. Kaya ang meaning po ang salitang ito, sa Diyos po to eh. Bible po ito. Sabi ko po, Lucas 6:45. Salita po to ng Diyos. Kaya sa Diyos po to. Kaya ang meaning po dito, huwag mong tingnan yung mabait. Lagot tayo dyan. Pag mabait yung titingnan natin, hindi na-stress. Walang malasakit sa kapwa yan. Walang malasakit sa kung saan siya nandoon. Ganun po yun. Kasi hindi na-stress eh. Bahala ka. Hindi mo sa akin yan. Yun, ganun po ang meaning po doon. Kaya, mabait sa tao, ay sa kapaligid, alamin po natin, mahirap po yun kung nagampanan niya yun. Mabait. Baka wala na siyang perang naitago kahit na sa sarili ni pamilya niya, sa kanyang kabaitan. Kasi mabait eh. Paano kayo mangyari yun? Mabait ka sa tao. Kasi yung mga tao dyan eh, approvean mo yung mga kaninang mga nililihim na mga kasalanan. Kasi po, lahat po tayo kilala natin ang ating sarili kung sino tayo. Sample, may nabasag, hindi ka naman kasi taga roon eh, pero nasagi mo. Yung mga taga roon na nanungkulan doon, yan ang magbintangan. Panalo ka. Kasi nga, hindi ka naman taga roon eh. Pero alam mo na ikaw ang mali. Pero pinagpipilitan pa rin, diba? Mahal yun eh. Baka ikaw magbabayad. Kaya, yun pong ibig ko sabihin. Kaya, tayo po ay suriin natin ng mabuti. Ang pagsusuri po ay kailangan mula sa Diyos. Lalakad tayo sa turo ng ating Panginoong Hesus. Dahil yun po ang gusto ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang sundin natin ang turo ng ating Panginoong Hesus. Mabasa po natin sa Mateo 17:5. Sabi ng tinig mula sa langit, yung Diyos ang magsalita. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Si Jesus ang tutukoy ng anak. Yan ang pakinggan po natin. Kaya kung turo na Jesus ang ating pakinggan, ay marami tayong makakasalamuha dyan na ayaw sa atin. Kaya mukha tayong masungit, mukha tayong suplado, mukha tayong higpit. Muli po ang inyong lingkod, si Chef Roy. Pagpapalain po tayo ng Diyos sa mga trabaho pinasukan po ninyo, kahit anong negosyo ninyo, ano man pinagkakitaan sa buhay, ayon sa kalooban ng Diyos, parehas, walang halong pandaraya. Pagpapalain po kayo ng Diyos.